Pwede ba mag-cross country dito sa Japan bilang isang housekeeper? Sasagutin natin yan dahil sobrang daming nagtatanong po sa tanong na yan. Okay. Ang sagot ko po ay hindi po. Hindi pwede mag-cross country dito. Mag-a-apply po talaga kayo sa Pilipinas. So may mga agency dyan sa Pilipinas na nire-recommend natin katulad ng Magsaysay at dun po kayo mag-a-apply. Gano'n naman katagal ang proseso? Okay, ang proseso po ay depende po yun sa requirements ninyo. Minsan kasi nadidelay tayo sa mga requirements. So, usually po ay 1 year talaga ang process. Minsan naman may mga cases na 7 months lang. Kung mabilis kayo mag-asikaso ng mga requirements ninyo, mapapasa nyo siya agad. Ngayon may nagtanong din sa akin, yung mga nasa example natin nasa mga Saudi, no? Tapos under contract pa sila, tapos uuwi sila sa Pilipinas para magbakasyon lang. Pero ang gusto pala talaga nila ay mag-apply. So, ang tanong ko sa inyo, gaano katagal magbabakasyon sa Pilipinas? Kasi parang hindi siya posible kasi ang proseso kasi matagal. Hindi lang isang beses ka babalik sa agency, maraming beses ka pabalik-balik sa agency. And it took ilang buwan ba? Matagal eh. So matagal ang pabalik-balik mo sa agency. So kung ang vacation mo sa Pilipinas is mga 1 month lang, hindi yun kaya. Hindi siya possible. So dapat talaga pag mag-a-apply ka bilang isang housekeeper, wala ka ng trabaho sa abroad. Pwede ka magtrabaho dyan sa Pilipinas kasi pwede ka naman mag-leave, pwede ka naman mag-absent, di ba? Kapag mag-aasikaso ka ng requirements or mag-apply ka. Pero yung mga nasa abroad, I think hindi siya pwede. Mahirap. May nagtanong din sa akin, pwede ba daw pumunta ng Japan as a tourist tapos mag-a-apply dito? Yan na yan ang wag nyo pong gagawin. Bawal po yan at illegal po yan. Yan. So, di ba kapag magtutour tayo sa Japan, you signed na na pagdating mo sa Japan, hindi ka mag-work, di ba? Magsa-sign ka po noon. So, bawal siya kasi siyempre pumunta ka rito para mag-tour, hindi mag-apply ng trabaho. Huwag niyo po yung gagawin. And wala akong alam na company na nagda-direct hired for tourist. Wala. Ang pwede lang dito ay, for example, ako housekeeper. Gusto kong malipat ng work, pwede yun. Pero kung ako ay turista sa Japan at gusto kong mag-work, hindi siya pwede, illegal siya. And delikado po yun. Dahil, syempre, paano pag nahuli tayo? Ang dami sumbong ng Pilipina dito. Sobra. Kaya wag kayo magtitiwala sa mga Pilipina dito, no? Hindi ko naman nila lahat, pero halos kasi. Kaya kung gusto niyo mag-apply bilang isang housekeeper dito sa Japan, dyan sa Pilipinas, mayroong mga agency dyan. Yun nga, katulad ng Magsaysay, puntahan nyo lang ang profile ko, mga reels and video ko, malalaman nyo dun kung paano mag-apply. And then, ayun, syempre mag-ready kayo ng some pera. Syempre, ikaw mag-aasikaso ng, ng papers mo. Sa mga nagtatanong din kung magkano yung estimated na nagagastos. Depende. Hindi ko masasagot ng eksakto kasi iba-iba yung gastos natin. Isama mo kasi dun yung pamasahe mo papunta ng pabalik-balik ng agency, at kung nakatira ka pa sa Mindanao, yung gagastusin mo pa ng boarding, ganun, pagkain mo. Ang hirap eh, pero siguro sa tingin ko, ngayon na, kasi dati, 2018 pa kasi yung akin, 37K ang nagastos ko, nakatira ako sa Pasay. And then, siguro ngayon, maglaan ka siguro ng at least 50K, ganun. Pero hindi naman yung isang biglaan na 50K. Wala kayong binibigay kahit piso sa sa mga agency, at wala pong placement fee, walang processing fee. As in, ikaw mag-aasikaso ng mga papeles mo. Ayan. Tapos, ayun na nga, mga 50K. Depende rin siya basta ganun lang. If ever na gusto niyo naman na talagang mag-apply,
dahan-dahanin nyo na, unahin nyo yung PSA ninyo. Kung gusto nyo malaman yung requirements, nasa video din natin kasi hahaba to eh. Ayan, so ayun po, sana nasagot ko yung mga tanong ninyo about cross country dahil bawal po, hindi siya allowed yung cross country. Ano ba, nabubulol na ako. Yan, okay, so papasok na po ako, magtatali lang ang buhok and magagayos. Matane.